Hello, hello, Libra Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for June 16 hanggang June 22. So Libra, tulad na kagawian, ay kunin mo lang yung mga resonate kaha and leave the rest. Yung pong iba impormasyon para po sa ibang Libras yun, kaya relax ka lang. Enjoy our reading for today and use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages sa kaloob sa'yo ng iyong spirit guide sa ating reading for today. So Libra, at the end of our reading, meron tayong bonus question. Kung ano man yung one question mo, i-reserve mo yan sa dulo ng ating reading at babasahin natin yan later. So stay tuned for that after our weekly reading maya-maya lamang. Okay? So Libra, thank you again for not skipping the ads, saka po sa mga donations ninyo, sa inyong pagmamahal, suporta, and generosity po dito sa ating channel. Every time po na meron tayong reading for Libra dito po sa James Tarot PH. Thank you again for not skipping the ads. So Libra, ano ang naghihintay sa inyo ngayon June 16 to 22? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Knight of Swords. Beautiful. In the area of what you want, you have the Ace of Pentacles. In the area of what you need, you have the Seven of Wands. In the area of what's affecting your current energy, you have the Three of Swords. Beautiful. In the area of your near future, you have the Tower card. Wow, changes. Congratulations. In the area of your challenge this week, you have the Two of Cups. In the area of your fortune, meron kang Four of Pentacles. Lovely, lovely. In the area of your divine advice, meron kang Six of Wands. In the area of your outcome, ano kaya ito? Pag-usapan natin later. Sabay-sabay natin siyang bubuksan. So bago natin basahin kada cards in detail mode, komprehensibong pagbabasa kada card, first, ano muna yung lingering energy mo in your background? Ito yung enerhiyang magagamit mo para maitulay mo itong linggong ito, okay? You have the King of Pentacles. Okay. This time, Libra, sabi ng spirit guides mo, this week, you should focus on your work. Focus on your money. Focus on your negosyo. Focus on things na magpapayaman sa'yo, okay? Yung ibang bagay na hindi talaga nakakatulong sa'yo, nagbibigay sa'yo ng stress, ay kaligtaan mo daw muna yan this week because this time, sabi ni Spirit Guides, unahin mo daw muna ang iyong kapirahan, ang iyong day-to-day expenses, your ipon, yung bagay na pinagkatrabahohan mo this time para lalong lumago, yumabong, magkaroon ka ng solid na financial blessing sa buhay mo. Okay? Sabi ni Spirit Guides, this time around, maging sigurista ka. Okay? May mga bagay sa buhay mo na parang, yes, I know, may sugal, dapat sumugal ka o dapat mag-try ka kahit hindi mo alam yung mangyayari. Pero somehow, wag ka daw susugal sa isang bagay na hindi ka sure kung talagang may magandang balik ba to sa'yo. Because ito yung pagkakataon na you can't just spend things just for the sake of spending. Kailangan matitiyak mo pa rin na pagtapos ng araw na ito, meron ka matatabi, meron ka masusubi, meron pinatunguhan yung mga bagay na ginawa mo, yung effort mo, yung time mo, yung money mo. Kailangan worthwhile daw at kailangan talagang yun yung bagay na nag-value sa buhay mo. Maging practical ka rin daw this time, Libra. Itong buong linggong ito, talagang pagtuunan mo ng pansin ng iyong kaperahan. Meaning, kung ano lang dapat paggastosan, meron bang ibang paraan para mabili ko to o ma-approach ko to ng kakayanin ko at hindi ako mangungutang o hindi ka maghuhulog-hulog ganyan. So make sure this time around na magkaroon ka ng practical approach sa mga bagay when it comes to your money, when it comes to your material wealth, when it comes to your goal, to your future. Kailangan doable, attainable. Kailangan kayang-kaya mong simulan this time. Yung unang hakbang, kailangan meron kang paunang hakbang na kaya mong abutin. Hindi ka naman yung parang humahakbang ka ng 3 steps forward. No. Kailangan yung kayang mong paunti-unti para hindi ka ma-overwhelm, hindi ka matakot, hindi ka mahirapan, ganyan. O kaya hindi ka talagang malula doon sa grandness ng gusto mong maabot. Paunti-unti lang this time. One step at a time, one day at a time. At unti-unti yung progress na yan, pag pinagsama-sama mo, it's a big leap going to your financial stability sa buhay mo. Sabi ni Spirit Guides ngayon talaga ang tinatawag na huwag kang susubok sa isang bagay na feeling mo walang magandang dulot sa'yo. Maramdaman mo yan, Libre. Parang, okay, kung mag-i-invest ako sa bagay na to, ano kaya yung kapalit? Dapat may panghahawakan ka. Dapat meron kang assurance. Okay, dapat sigurista ka this time. Okay, Libra? Especially for your money. Especially for your hard-earned money. Okay? So pag-usapan natin, Libra, ang iyong spread this time. Ilan ang iyong major arcana? You only have one major arcana in your spread, namely the Tower card. Yes, this time around, sa buong spread mo,
ito ang pinakamalaking enerhiya. Ibig sabihin ng Tower card, kailangan daw may magbago this time, whether sa paghawak mo ng pera o sa pag-value mo sa ibang tao, sa ibang bagay na parang feeling mo this time around mo, figure out mo na hindi pala ako dapat maglaan ng oras doon o magbigay ng maraming atensyon doon o maghulog ng pera dito. Parang yung pera ko pala dapat kong ilaan sa mas magandang bagay o sa mas kapakipakinabang. Ngayon, parang tinatawag ka talaga ng spirit guides mo to really think hard on your pera, on your wealth, on your material belongings, ganyan. So parang may kailangan daw magbago in order for you to achieve the change that you want. Meron kang gustong magbago sa buhay mo eh. Meron kang nilalaban this time, Libra. I don't know why, I don't know what you want to achieve, pero ikaw lang din makaisip niyan. Pero parang paano mo daw ma-achieve yan kung ang ginagamit mong strategy o ang ginagamit mong ruta ay yung nakasanayan mo o yung dati pa, yung lumang-luma ng paraan mo. Parang ngayon sabi ni Spirit Guides, needs things to change, okay? In order for you to have a brand new change, okay? Like I've said, yung mga lumang paraan, hindi yan magbibigay sa'yo ng bagong paraan. New ways will lead you to new products, okay? So something needs to change in order for you to get the change that you want, especially sa kapirahan mo this time, okay? So, pag-usapan na natin in detail mode kada cards, ano kaya ang mabibigay sa iyo ng kada card in different aspects of your life. At the center, you have the Knight of Swords. Knight of Swords, yes, you want to move on from something. Meron ka ng bagay na gustong iwan. Meron ka ng bagay na parang, sige, iwan natin, okay na yan. Move on na tayo. May ganyan sa puso mo eh. Either meron ka nalugi ka nitong past week o past month o past year. Ngayon, tinatry mo talaga mag-move forward. Parang ayaw mo na mag-stay, ayaw mo nang mag-dwell ng pangmatagaran sa isang bagay na alam mong tapos na. Sa isang bagay na alam mong parang, teka, ayaw ko na to. Parang ayaw mo nang madikit dyan. Ayaw mo nang pag-usapan. Ayaw mo nang makante man lang ng bagay na yan, ng tao na yan. Parang ngayon, you just want to live, you want to move on, gusto mo nang pahalagahan yung mga bagay na mahalaga sa'yo, gusto mo nang maging practical this time, ayaw mo nang bumalik pa sa mga bagay na nagpalugmok sa'yo. Ngayon, parang you just want to fight. You're forcing also yourself to look at something na parang paiwas sa mga bagay na iniiwasan mo this time. I don't know kung ano po yung iniiwasan nyo. Probably a past lover, past heartache, especially here, lumabas siya dito. O kaya past endeavor na parang feeling mo, okay na. Ayoko na nito. Time na for me to move on. Time na for me to really leave this behind and chase new things. Wala na akong papala dyan. Wala na yan para sa akin. Ngayon, kailangan ko na yakapin yung bago. Kailangan ko nang patunayan na kaya kong bumangon mag-isa. O kaya kong pumunta doon mag-isa. O ma-achieve yun at magtagumpay doon. Especially here with the King of Pentacles. You want to achieve a financial stability mula sa bagay o buhay na gusto mong tahakin na bago sa buhay mo ngayon. Ayaw mo na nung luma. Ayaw mo na nung nakaraan because napatunayan mo na parang, super heartache, super super talagang wala ko na pala doon. Nagsayang lang ako ng oras doon. Ngayon, kailangan ko na yakapin yung bago. And now, talagang susugod ka na. Wala nang paisip-isip. Wala nang parang feeling mo, ayaw mo na magsayang ng oras. Ayaw mo na magsayang ng pagkakataon. Kung nakahantad na sa harapan mo yung pagkakataon, gagawin mo na agad siya. At ayaw mo na mag-dwell sa past. Ikaw rin yung uri ng tao na parang, okay, ito nangyari, ito ang problema. Okay, gagawin ko na yung bago, ayaw ko na mag-dwell dyan. Ayaw mo na i-big deal pa yung mga bagay na dapat tapusin na. Okay? The Knight of Swords being clarified by the Six of Wands. Yes, dalawang beses lumabas ang Six of Wands, magkaangat pa. Ibig sabihin, victory is in your hands. Kung ano man yung sisimulan mo ngayon, kung ano man tong hinahabol mo, kung ano man tong balak mong puntahan away from something, you want to move forward, you want to chase new things, kung ano man ito, nakikita ko rito magkatagumpay ka, Libra. This is victory in your hands. Solid, mabilis, talagang walang hirap, nasa sayo ito. Ang sabi ni Spirit Guides na wag mo nang pagtuunan ng pansin yung mga tao sa paligid na super nega, super maraming sinasabi o maraming etchebureche against you o masyado kang pinupuna. Ito yung pagkakataon na iwaksi mo sa isip yung mga sinasabi nila. Fight, sugod, laban para sa iyong stability for the future na gusto mong buuin. Ito yung pagkakataon na binibigyan ka ni God na parang a chance, okay? A chance for a better future, a chance to start over, a chance for victory. Like I've said, lumabas dalawang beses si victory card. 6-6 is card of reflection. Okay, Libra? Ito yung pagkakataon for you to reflect. Okay, ano yung pinagdaanan ko before? Ano yung pinagdaanan ko 5 years ago? Last week? Last month? Last year? Nahirapan ako doon? Nagpagod ako doon? Nadapa ako doon? Nag-fail ako doon? So, anong gagawin ko this time? Okay? Para magwagi ako this time. Okay? Ano yung mga bagay na babaguhin mo based on your reflection, sa pagmumuni-muni mo, sa pagtatansya mo, kung ano yung mga dinaanan mo dati. Dapat hindi mo na danasin yun. Dapat hindi mo na balikan. Dapat hindi ko na maranasan pa yung pagkakamali before. Ngayon, alam ko na gagawin ko. So, ngayon, you're being called to be wise.
especially sa mga susugurin mo, you are now wise enough to do it, to chase it, okay? Kaya ngayon dapat nagre-reflect ka talaga para alam mo yung mga bagay na iiwasan mo at alam mo yung mga bagay na natutunan mo from that experience para ngayon hindi mo na ulit danasin. Okay, Libra? In the area of what you want, you have the Ace of Pentacles. Yes, you want a brand new start. You want a brand new beginning. Gusto mo ng bagong pagkakakitaan, tindahan. Gusto mo na magnegosyo ng sarili mo because siguro umalis ka na sa past job na talagang sobrang toxic ng coworkers, sobrang toxic ni boss, sobrang pinahirapan ka sa trabahong yun kaya umalis ka, nag-resign ka ngayon. Gusto mo ng bagong simula, gusto mo ng bagong negosyo siguro. Baka this time around, pag-isipan mo na parang, okay, time na for me to have my brand new job o brand new na negosyo na akin talaga, na hindi na ako sunod-sunuran kahit kanino, hindi na ako pumipila tuwing umaga sa MRT, hindi na ako sumasakay ng bus everyday. Ngayon, meron ako sariling negosyo on my own property, na gamay ko yung pagkakakitaan ko, wala na ako sunod-sunod na boss, I'm free as a bird, ganyan. Ngayon, nihiyakap mo tong bagong opportunity na to. Pwede rin some of you are really accepting a new money. Meron ka makukuha daw this week na money, whether meron kang pinautang before na magbabayad na o kaya maglo-loan ka this week at ito'y successful mong makukuha ngayon, o kaya meron kayong from retirement plan na makukuha mo this time na mga gamit mong pera. Pera ito, Libra, ha? Pera. Nakapakipakinabang this time na makukuha mo para mabuo mo na tong stability in your life. Talagang negosyong umaapaw, negosyong successful, trabaho na talagang matagal mo nang pinilahan at gustong gawin, na siguro tong perang to gagamitin mo to para makapag-apply ka sa gantong trabaho o para ma-achieve mo na yung civil service exam na matagal mong pinilahan. Ngayon gagawin mo na siya, o kaya palipad abroad o palipad sa ibang probinsya, sa ibang city. Kaya kinakailangan mo ng perang to because this money will lead you there to the archway going to your bigger goals. Nakita mo to? Itong daan na to papunta sa mountain. Yung mountain na yan, yan yung representasyon ng yung bigger goals. Okay? Kaya itong pera na to, ito lang yung susi. Susi ito papasok doon sa goal mo na pinakamalaki at pinaka ninanais mo sa buhay mo. Kaya ngayon, yakapin mo tong pentacle na to. Pakinabangan mo. Don't take this for granted. Buhisiin mo, aralin mo para makuha mo yung pinakakatas niya in its best, in its totality. Para magamit mo siya, mapakinabangan mo totally para in the future, ito ka. King of Pentacles, okay? Nakaupo ka with your many wealth, with your many money, with your many property para mapalago mo siya, maparami mo siya, okay? Use it wisely. The Ace of Pentacles being clarified by the Three of Cups. Yes, ngayon, nakikita ko dito na parang, yes, ito'y bunga ng mga bagay na pinagtrabaho mo talaga itong pera na ito. Either this pera ay parang hinarvest mo because Three of Cups is a harvest time. Celebration ito. Nakita ko dito na talagang perang nakuha mo to from someone, from something, may nagbayad, may nagpautang, may loan na na-approve, may bank loan siguro na gusto mong kunin this time, ito approve na, and you're celebrating with your family kasi ito na yung start para masimulan mo na yung negosyo o trabaho o endeavor o plan mo para sa buhay mo moving forward. Kaya nakita ko na yakapin mo talaga to. People around you will celebrate with you, pero be careful din, Libra, on who you trust with your money, okay? Kung meron ka mang bubuing negosyo, just pick the right employees. Pick the right people na magiging kasosyo mo, kanegosyo mo, okay? Make sure na yan ay binubusisi mo, inaaral mo para hindi masayang itong perang ito, okay? In the area of what you need, you have the Seven of Wands, standing up for yourself. Yes, ito yung pagkakataon talaga magkaroon ka ng conviction sa puso't isip mo, sa sarili mo na ito yung gusto ko, ito yung paninindigan ko, ito gagawin ko. Yan ang kailangan mo this time, paninindigan sa mga choices mo. Kung gusto mo itong brand new beginning na to at talagang ito yung tatahakin mo landas away from something na gusto mo na mag-move on, itong bagong simula, kailangan mo daw panindigan, okay? Kailangan mo tong aralin, kailangan mo tong buhisiin, kailangan mo patunayan sa sarili mo na ready ka na, that you can also face every hardship, every struggle, every challenge na darating sa buhay mo, okay? Kailangan mo tong panindigan, kailangan mo tong gawin. Ito yung pagkakataon din na patuloy mo na yung ugnayan mo sa mga tao, sa mga sitwasyon na hindi nakakatulong sa goal mo, okay? Halimbawa, meron kang gustong itayong negosyo at lahat ng oras mo nakatuon dyan, pero yung mga friends mo na akala mo friends ay lagi kang iniibitahan na magmanigarilyo o mag-alak, magwalwal o pumunta sa gimmick-gimmickan, nawawala to yung focus mo. So make sure this time around, you need to cut things in your life in order for you to succeed. Minabasa akong quote na nakaraan na parang
sa growth daw ng isang tao, dapat handa kang putulin yung mga relasyon, mga bisyo, mga habits o mga nakasanayan mo in the past. That is the only way for growth. Para umabante, para umasenso, may kailangan ka talagang putulin. Pwedeng mga nakasanayan mo na habits na late night ka nang tutulog, kailangan mo nang baguhin yun kung gusto mo magkaroon ng growth sa life mo. Kung gusto mo magtagumpay sa bagay na gusto mong simulan. There are things you need to let go. Because hindi na sila kasama sa journey mo, okay? May mga bagay kang kailangan panindigan sa mga bagay na gusto mong talagang buuin ngayon, okay? Stand for yourself, stand tall, defend your decision with conviction, with might, with so much bravery and courage in your heart. Okay? Tapatan mo to ng tapang at saka dedikasyon, okay? The 7 of Wands being clarified by the 10 of Swords. Yes, ngayon lagi mo daw alalahanin yung pinanggalingan mo. Alalahanin mo yung kumunoy o yung hardship na pinanggalingan mo in the past para patuloy mo ipaglaban yung mga bagay na gusto mong pagbabago sa buhay mo. Kung merong mga tao sa life mo na parang kino-question ka o parang bakit yung gagawin mo, hindi mo naman kaya yan, tapos minamaliit ka nila o parang dinidistract ka nila away from your goal, dapat mo silang putulin because sila yung humihila sa'yo pabalik sa mundo o pabalik sa nakasanayan mong alam mong naghihirap ka. Okay, Libra? Ito yung mga tao na parang akala mo concern lang sa'yo pero yun pala pinipigilan ka to achieve what you want unknowingly. Hindi nila alam na ginagawa nila sa'yo to. Pero marirealize mo yun na parang teka, bakit mo ko pinipigilan to achieve what I want, to get what I want? This is what I want for my life. Ito yung mga bagay na gusto kong i-build. Tignan mo, binibuild mo yung pundasyon sa buhay na gusto mo pero maraming pumipigil, maraming humaharang. Kaya ito yung pagkakataon talaga na patunayan mo ang sarili mo na this time around, hindi na ako babalik dito. Hindi na ako malulugmok pa dito. Marami ng taong nag-betray sa akin, marami ng taong nag-disappoint sa akin, nagkulang sa akin, o talagang iniwan ako totally. Ngayon, kailangan ko i-build yung mga bagay na gusto ko on my own. And parang sabi ni Spirit Guides, ikaw lang din ang makakaasa sa sarili mo. Parang ikaw lang din ang dapat dumepende sa sarili mo para matuloy ito. You don't need to depend to other people because sa'yo nakasalalay ang wealth na ito. Okay, Libra? Lagi mo tatandaan yan, kailangan mo magsumikap para makawala ka talaga dito. Okay? There's nothing you can do. Dapat hindi ka nothing you can do. There's nothing where you cannot stop on achieving this. Okay? Because nakita ko dito, parang nasa bingit ka of coming back or going back from something in the past. Kailangan lagi consciously sa isip mo, hindi na ako babalik dito, hindi na ako babalik dito, hindi ko ito gagawin, hindi na ako papaalipin dito, hindi na ako babalik sa estadong wala akong perang-pera, wala akong pang-ahon, wala akong pangkain, walang pang-ganyan. So, make sure, fight for your dreams, okay? Huwag ka na mahiya, huwag ka matakot, ilaban mo yan. In the area of what's affecting your current energy, you have the 3 of Swords. Ito ang naka-apekto dito. Kaya gusto mo na mag-move on, gusto mo na umalis, gusto mo na mabilis sa pumunta doon. Ayaw mo nang i-feel pa to because sobra-sobra na tong naramdaman mong pain, naramdaman mong sorrow, naramdaman mong pagkalagapak sa bagay na to. Pwedeng relasyon ito from a past relationship na parang gusto mo nang umalis, gusto mo na mag-move on, gusto mo na mag-move forward without this person, without this job, this endeavor, these people in your past, talagang sobrang nakapanakit sa'yo. Ngayon, gusto mo nang ibangon ang sarili mo. Kaya congrats. You are now very brave. You are now doing everything that you can para ibangon ang sarili mo. Lumaban sa buhay, away from this pain. Kung meron mga rejection o kaya mga pangarap na hindi natupad, ngayon parang sabi mo, hindi na ako uupo dito at iiyak. Hindi na ako mag-stay dito at patuloy kong dadamdamin. Ngayon parang kailangan mo nang bumangon at ilaban because yun naman, 2 beses lumabas. Victory is yours, kaya sugod na. Laban na. Huwag ka na magstay sa pain na to, okay? The 3 of Swords being clarified by the Knight of Pentacles. Yes, action. Action moving forward. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Nakita ko dito na handa ka na, ready ka na to heal, ready ka na. Kahit siguro meron sa inyo na parang kahit damdam mo pa, kahit ramdam mo pa yung pain, kahit na nakatarak pa sa puso mo yung bubog na yan, alam ko sa part mo, Libra, kayang-kaya mong umandar, kayang-kaya mong humakbang, paabante, kahit nasasaktan ka pa. Ano? Kahit na masakit pa, ilalaban mo pa, isusugod mo pa, forward. Pagbabago, hindi ka maghihintay na kailangan ko muna maghilom. Sorry, sarado muna ang tindahan, maghihilom muna ako. Iiyak muna ako ng 10 buwan. Sorry, hindi ko muna kayo i-entertain. No, hindi ka ganun. Ngayon, kahit masakit, kahit na sugatan ka pa rin, ilalaban mo yung mga plano mo moving forward, okay? Parang talaga naramdaman ko, no time for delay, no time to grieve, no time to just sit down and cry. Ngayon, wala kang sasayangin na oras, ilalaban mo yung mga plano mo. So, congratulations. In the area of your near future, meron kang the Tower card. Yes, ito mga bagay na to, temporary lang yan because change is coming.
Magbabago na yung ruta, magbabago na yung direksyon, magbabago na in your favor, magbabago na for the better. Okay, Libra, kaya ngayon, kung meron kang iniiyak at night, pero pagdating ng umaga, laban, sugod sa trabaho, tawa, iyak, kaya mo yan, okay lang yan, damdamin mo, wag mo iwasan yung emotion, pero lahi kang babangon, lahi kang susugod, lahi kang lalaban, chase for the victory, okay? And also, nakikita ko na in the near future, maghihilom ka na. Kung ano man yung pain na yan, from lover, from a past job, from a past endeavor, kung naloko ka man, kung na-scam ka man, nakita ko dito, magbabago na ang lahat. And you're now a wiser person, a wiser Libra, kung saan lahat ng bagay na natutunan mo, magagamit mo sa change mo na ito. And I'm hearing, maghihilom ka na from past. And bagong-bagong Libra ka na. Hindi ka na yung parang dati na umasa ka sa pain na to at nalugmo ka talaga. Hindi. Nag-defend mo yung sarili mo, ibabangon mo yung sarili mo, lalabanan mo. Gagamitin mo kapaki-pakinabang na blessing na to at talaga namang ibabangon mo ang sarili mo with a victorious might. So congratulations. The Tower cards being clarified by the Seven of Swords. Dalawang beses lumabas ang Seven of Swords dito and Seven of Wands. Sinasabi talaga na you're also lucky. Time of reflection with 6-6 and time of luck with 7-7. Nakita ko dito na Libra, na swerte ka this time. Gamitin mo doon yung reflection na natutunan mo in the past para maging swerte ka lalo this time. Para maiwasan mo na yung mga negative, yung mga bad energy na nakaraan. Kung lagi mong i-reflect ang sarili mo doon, may iwasan mo yun. At talagang swerte ang darating sa'yo. Okay? Nakita ko dito that change will come to you. At sinasabi dito na this time around, magbago ka na daw. In a sense na hindi lahat ng bagay na meron ka ay pinapaalam mo sa ibang tao. Hindi ba lahat ng kaperahan mo, ng kayamanan mo, ng private life mo ay alam din ng ibang tao. Learn to do things on your own, privately, quietly. Learn to be independent too in the changes to come in the near future. Nakita ko rito na maging wais ka. Hindi ka dapat lagi nakadepende sa ibang tao. Hindi mo dapat asahan o pagkatiwalaan lahat ng tao sa paligid mo so that hindi ka na bumalik sa heartache na to. Okay? Make sure na very pili lang yung pagkakatiwalaan mo para hindi mawala yung swerte in your life. Okay? In the area of your challenge this week, you have the Two of Cups. Two of Cups, negotiation, agreement. Okay? Ito yung this time around, nakita ko dito sa yung challenge this week na parang meron kang kausap. It's either your lover, your family member, your coworker, your boss, na parang hindi kayo magkaunawaan. Ngayong linggong ito, maraming misinterpretation, maraming mga nami-misinterpret ka o kaya mixed signals na parang ito naman yung sinasabi mo pero hindi niya naintindihan, iba yung pagkakahulugan niya sa sinabi mo, minasama niya yung sinabi mo, ganyan. So parang sabi ng Spirit Guides, ito yung pagkakataon for you to have a clear voice. Clear communication. Pag-isipan mo muna yung sasabihin mo para hindi ka ma-misinterpret, para matumbok niya yung sinasabi mo, para magkaroon kayo ng pagkakaunawaan, para makuha mo yung yes from that person, para mapa-oo mo siya, ma-persuade mo siya sa gusto mong ipagawa sa kanya, para makuha mo, halimbawa kung client man ito, makuha mo yung matamis niyang oo, o kaya boss mo to para mag-gets niya yung gusto mong sabihin, na hindi niya na-feel na parang dinidisrespect mo siya, no? So parang this time around, be careful on how you say things, on what you say, at kung ano yung message na gusto mong ipasabi sa ibang tao. Ngayon din, sinasabi ng Spirit Guide, some of you will have a challenge of really doing kung ano yung ilalaan sa'yo ng Spirit Guides mo. Parang this time around, huwag ka daw mawalan ng gana o huwag ka daw paghinaan ng performance o effort sa mga gusto mong ma-achieve. Okay, Libra, ito yung pagkakataon this week na parang susubukin ng Spirit Guides mo o ni tadhana yung iyong focus sa gusto mong ma-achieve. Tingnan mo, si higher self mo, ito ang binibigay niya sa'yo. Ito yung mga pangarap mo, mga goals, mga swerte mo. At ito naman yung kinukuha mo, di ba? Kinukuha mo siya, parang yes, patatanggapin ko yan for myself. But since nasa era siya ng challenge, sabi, baka daw madistract ka sa ibang bagay, hindi mo magampanan o matugunan ng mabuti yung pinapagawa sa iyo ng higher self mo. Kaya parang sabi ng Spirit Guides, this time, focus. Huwag ka mawawala ng focus sa mga bagay na gusto mo. Baka maraming distraction here and there. Learn to say no kapag alam mong, teka muna, busy ako hindi ako pwedeng gumimik this time. Teka muna, marami akong inaasikaso, hindi kita pwedeng puntahan o kaya hindi ko pwedeng gawin yan. Sorry, dito muna ako, asikasuhin ko muna ito. So, para may mga distraction daw this time sa mga bagay na importante mong gagawin. Okay? The Two of Cups being clarified by the Ten of Cups. Yes. Ngayon, frustrated ka. With the Ten of Cups kasi is happiness, joy, harmony with the family, with the people that you love. Pero ngayon, parang may harang talaga. Merong miscommunication dyan. May pag-aaway siguro, mayroong hindi pagkakaunawaan. Kaya ngayon, since sa era siya ng challenge, sabi ni Spirit Guides, relax, don't talk too much,
think first before you say anything, before you do something, kasi ang maapektuhan ay pamilya mo. Maapektuhan yung katahimikan ng mga taong mahalaga sa'yo. Okay, ngayon, kung ano man yung mga bagay na dapat mong gawin, pag-isipan mo ng mabuti, kung ano yung sasabihin mo, pag-isipan, because lagi mong isipin na domino effect ito. Kung ano yung gagawin mo, makaka-apekto sa family mo. Makaka-apekto sa dreams mo for your family. Makaka-apekto siya sa stability ng kaligayahan mo with your loved ones. Okay? So make sure na kung yung gagawin mo this time, dapat kakibat nun, bit mo yung ano kaya ang mararamdaman ng family ko? Ano kaya ang magiging resulta nito for my family? Ano kaya ang mararamdaman nila? Ano kaya ang epekto nito sa binubuo ko for them? So make sure yung bawat hakbang ay iniisip mo muna this time. Okay, Libra? In the area of your fortune, ito maganda, 4 of Pentacles. Yes, meron kang makukuhang money this time. Nasa area siya ng fortune. Ngayon, kung ano yung binubuo mo, magiging stable yan. Kung negosyo man yan, magiging stable na yan. Magiging buong-buo na. Kikita na yan, makakaipon ka na, yung pinundar mo, mababawi mo na agad. Kung ito man ay trabaho, magaland ka na on a job, talagang solid ang money, solid ang ipon mo dyan, unti-unti ka nang makakapag-settle sa job na yan, mabibigyan mo na ng bills, mababayaran mo ng kada bills, yung needs ng family mo, mapaprovide mo na, yung needs mo, mapaprovide mo na, because money is overflowing now. Stable na, okay? Meron ka ng pang-ipon, meron ka ng kinikita, pambayad ng bills, meron ka pang leisure o pang gastos para sa kaligayahan ninyo o mo moving forward. Nakita ko rin dito, Libra, in the area of fortune, for others ito, meron ka nang ile-let go. Okay? Napakaganda. Ile-let go mo na tong pain na to. Talagang totally makapag-move on ka na. Totally healed ka na. Okay? So, napakaganda nito. Parang ito yung moment for you na, okay, time na para bumangon, time na para kalimutan yan, move on na ako. Ile-let go mo na lahat ng pain. Ile-let go mo na yung mga hindi mahalaga. Congratulations. The 4 of Pentacles being clarified by the Hierophant. Yes. Ngayon, may basbas ka from God to start this stable na pagkakapirahan mo. Okay, may basbas ka from God na this time okay na i-let go. Ngayon yung papasukin mo, maganda, maayos. Hearing na yung mga natutunan mo talaga sa past, i-apply mo dito para yung mga bago mong yayakapin. Tingnan mo, meron kang bagong niyayakap na opportunity, pera, property, prosperity sa buhay mo na talaga namang ginamit mo yung natutunan mo in the past. Because Hierophant is also about learnings, wisdom, value. Those lessons na natutunan mo in the past, i-apply mo siya dito para hindi na ito mawaglit sa'yo, para hindi na mawagla. Ngayon, you're a very, very wise person. Nakita ko rin, Libra, na someone will come in your life this time. Someone that is matalino, full of wisdom, expert sa industriya ang gagawin mo, na talaga magbibigay sa iyo ng assistance, tulong, helping hand, na parang, uy, Libra, ito ang gawin mo, ito ang paraan na ganyan, ito ang dapat busisiin. Ngayon, magiging matalino ka na din, magiging wise ka na din, para mapanghawakan mo much better yung iyong gagawin this time. At ito ka naman, in the near future, King of Pentacles, lalago ang mga bagay na tinatrabaho mo, pera, lalago, negosyo, lalago, trabaho, stable. Okay? So, this is something na kailangan mo i-take. Mga lessons, o kaya kung meron man taong lalapit sa'yo, magbibigay sa'yo ng guidance, kunin mo lang yung lahat ng matututunan mo sa taong ito para mapanghawakan mo tong bagong pera, bagong financial stability in your life. If you need to let go of something, let them go because yun ang magbibigay sa'yo ng kasaganaan. Okay? In the area of your divine advice, you have the 6 of Wands. Continue mo lang daw, Libra. The good work, yung ginagawa mo this time, i-continue mo lang. Kung ngayon gumugugol ka na maraming oras, pagod, atensyon, pera, okay lang yan. Sige, kung ito naman ay patungo sa conviction mo, sa pinaglalaban mo, go, so good. Huwag ka daw lilingon sa past, okay? Ilaban mo, dire-diretso ka lang. Huwag ka hihinto. Nakita ko dito na malapit ka nang magtagumpay. Malapit mo nang ma-achieve yan. Basta patuloy ka mag-persevere ka lang. Huwag kang lilingon at huwag kang panghihinaan ng loob. You have what it takes. You have the skills, the talent, and the enough experiences para magtagumpay ka dito. Victory is within reach. Okay? Victory is within reach. Kaya ilaban mo na yan. The 6 of Wands being clarified by the Hermit card. Yes. Ngayon, sabi ni Spirit Guides, kung kinakailangan solo ka lang, kung kinakailangan wag ka munang sumama sa ibang tao because nakita ko rito talagang ibubuhos mo ang lahat ng time mo, effort mo, money mo, experiences mo para lang magtagumpay dito. No? Like I said kanina, kung parang kailangan mo umiwas sa mga imbitasyon, o kailangan mo umiwas sa, uy, sorry, hindi ako makakasama, uy, sorry, marami akong ginagawa, hindi ako pwede. Ngayon na pagkakataon talagang
take your time to be alone, to be on your own 2 feet, to fight for the things that you want. Ngayon, meron kang hinahabol meron kang hinahanap. Itong star na to sa loob ng lamp, ito yung bagay na talagang gusto mong kumawala sa buhay mo. Ito yung dreams mo So ngayon na pagkakataon talaga, kung kinakailangan mag-isa ka para abutin yan, kung kailangan na to have a soul searching, magbakasyon, pumunta sa park, do things on your own, isara mo ang sarili mo against other people, isara mo yung mundo mo against other people para lang masiguro mo yung tagumpay na to, go. Because nakita ko na you cannot waste the opportunity. You cannot let this go. And you cannot parang take this for granted. Kung kailangan na i-search mo ito within you para malaman mo kung ano yung mga bagay na kailangan mo idagdag, kailangan mo i-push para lang ma-achieve ito, go. Okay? Learn to do things kahit mag-isa ka, kahit parang feeling mo walang sumusuporta sa'yo, pero yan talaga gusto mong gawin, go, so good, because victory is yours, okay? Ang outcome mo, ano kaya yan? Pag-usapan natin later. Very intriguing ang outcome mo for the week. Magdagdag muna tayong additional messages from a divine. Ano yung karagdagan nilang payo para sa'yo sa mga oras na ito? First, you have rainbow. The most difficult part of a situation is over. Yes, patapos ka na daw sa problema mong yan, kaya naman isugod mo na. Huwag ka nang patumpik-tumpik pa laban. Another message, you have vase, secret admirer. Oh, meron ka daw secret admirer. Pwedeng humahanga lang to sa trabaho o kaya they are highly thinking about you. Parang mataas ang tingin nila sa'yo, okay? Another message, you have funnel, period of frustration, lessons to be learned. Like I've said, may mga bagay kang dapat matutunan, pero laban lang, huwag ka ma-frustrate, continue mo lang. These are things na kailangan mo talagang malaman, matutunan, moving forward. Another message, you have heart, love, deep affection, and caring. Like I've said, natulog na ang puso mo before, pero that doesn't mean na hindi ka ulit iibig, na hindi ka ulit mag-care, na wala ng pag-ibig sa puso mo. You just need to learn from heartaches at patuloy ka pa rin magmahal. Okay? Another message, you have tulip, great passion. Yes, may passion ka for what you want. May passion ka to love again. May passion ka to chase your dreams. May passion ka simulan yung negosyo na yan. Keep that passion alive. Kahit nasaktan ka na before, lumaban ka pa rin at don't let others distract you or others turn you down. Okay? Another message of claw, be careful, do not take risk. Ngayon parang sabi ng spirit guides na gawin na pa rin yung mga balak mong gawin, pero ngayon mag-ingat ka. Especially here, 2 beses lumabas yung may 7 of swords ka rito. Ibig sabihin, maraming tao sa paligid na hindi pa pagkakatiwalaan, okay? Kaya ngayon, solohin mo lang yung mga bagay na gusto mong gawin. Okay? Be careful daw. Have a calculated risk. Pag-aralan mo munang mabuti. Another message, you have May. Importante po ba sa inyo ang buwan ng Mayo? So, baka may milestone ka na dapat atupagan sa buwan ng Mayo. Congratulations. Another message, you have 3. Affairs with the family. Siguro ito ko sa pampamilya. Sa buwan ng Mayo, meron ka daw aasahan sa buwan ng Mayo tungkol sa iyong pamilya. Another message, you have hat. You will be playing a different role. Yes, like I've said, may changes sa darating sa buhay mo. So, nagbabago din daw ang role mo. Pwedeng lilipat ka ng bagong trabaho o kaya from a being employee, ngayon, boss ka na ng sarili mong negosyo, ganyan. So, meron kang bagong role daw na gagampanan sa buhay mo. Probably from singlehood, married ka na o kaya magkakaroon ka na ng anak, ganyan. So, there are things changing in your position in your life. Another message, you have horseshoe. Good luck. Yes. Wow, kakaroon ka ng swerte this time. Congratulations. So magdadag tayo ng Libra ng additional payo from your spirit guides. Ano yung karagdagan nilang payo for you ng magiging guidepost mo? Unang-una, doubt. Alisin daw ang duda sa puso't isip mo. Kaya mo yan, ilaban mo lang, tanggalin mo yung doubt sa puso mo. Another message of purpose. Ngayon, alamin mo yung mga halaga mo. Ano ba yung path moving forward? Saan ako patungo? Ano yung gusto ko na pakikinabangan ko hanggang tumanda ako? Purpose, yung maging breadwinner ka ba ng family o maging teacher o kaya maging bank teller. Ano yung talagang purpose mo in life? Yun ang kailangan mo atupagin. Another message, patience. Okay, ngayon, habaan ng pasensya sa mga bagay, especially if you're finding your purpose, if you're removing the doubt at tinatapangan mo ang sarili mo, ngayon, kailangan mo doon ng pasensya sa buhay mo this week. Okay, Libra? Napakagandang mga mensahe for you. Ang outcome mo pag-usapan natin, pero alalahanin mo, Libra, meron tayong 1 question. At the end of this one, meron tayong 1 question na sasagutin. Ano yung question mo? Hawakan mo yan. Gamitin mo yan. Stay tuned for that later. Okay? Ang outcome mo, ano kaya ito? 1, 2, 3. You have, wow, 10 of Cups.
fulfillment, happiness, love for the family. Meron kang ma-achieve for your family this week. Kaya siguro sabi dito, meron kang affairs with your family. Ibig sabihin, meron kang ma-achieve this time na para sa pamilya mo. Whether makapasok na sa magandang school ang mga anak, mabibili mo na yung pangailangan, mabibili mo na yung bahay, mapagawa na yung bahay. May something in the family affair na ma-achieve mo this time. Sobrang saya mo. Kung masaya sila, masaya ka na din. Kung happy sila, happy ka. Kung nakita mo na fulfilled sila, fulfilled ka na rin. So nakita ko rito na a family fulfillment is yours. Kung ano man tong challenge na to na 10 of Cups, nakita ko na ma-achieve mo siya, malalagpasan mo siya at makuha mo siya for the family. 10 of Cups being clarified by the Page of Swords. Yes, a good news. Page of Swords is a deliverer of good news. Meron ka daw impormasyon na malalaman na makakatulong sa pamilya mo, mag-benefit sa family mo. Halimbawa, ayan, nabenta na yung bahay, hayahay na ang family. Ayan, nahulugan na yung bahay kompleto ng hayahay na ang family. So, meron kang information, call, text, tawag, email, chat na makukuha mo this time, information valuable na mapapakinabangan mo at ng family mo. So, congratulations. Probably, tawag yan, ayan na ang job, ayan na ang call for, ayun na yung pwesto, makakapagtayo ka ng negosyo, o kaya approve na ang entrance exam ni anak for a certain school, o kaya yan, nakalipat na ng trabaho si anak mo, meron na siya ng solid na trabaho. So this is a happiness for the family. So congratulations kung ano po tong good news na ito coming in your life. Congratulations. So Libra, that is your June 16 reading hanggang 22. Punta naman tayo sa iyong one question. Ano ang one question mo this time, Libra? Buksan mo na ang isip mo, mabilisan lang ito. Iwaksi mo na sa isip mo yung other bagay. Pagtuunan mo lang pansin yung isang question mo, okay? Bibigyan kita ng 2 cards para sagutin ang question na yan, okay? We have 1, we have 2. Bibigyan kita ng angel card din para back upan ng iyong angel spirit, angel guide ang sagot. Eto, meron na siya 1 and you have 2, okay? So ano kaya to? Your question for this time, you have the 9 of Swords, you have the Knight of Wands. Wow, this is good news. The situation will improve, yes. And also, opportunity. Wow, this is good news. 9 of Swords in reverse, lahat ng worries mo, lahat ng stress mo mawawala. Problema mo mawawala sa bagay na yan, sa question mo na yan. Knight of Swords, yes, may advancement, may paggalaw. The sagot is yes. Kung tanong mo, yes ang sagot, makukuha mo na siya, mawawala na yung worry mo sa bagay na yan. You don't need to worry. Sealed na yan. Tapos na. Yes is the answer. The situation will improve. Ibig sabihin may paggalaw na, may pag-abante na, may pagsulong na. The answer is yes. And the opportunity is here. Kung ang tanong mo tungkol sa trabaho, opportunity, ayan. The answer is yes. Mawawala na ang worry mo dyan. Kung tungkol naman sa relasyon, ibang bagay, may paggalaw, magiging masayang-masaya ka dyan sa paggalaw na yan. Mawawala na ang problema. The situation will improve in your life. And ayan na oportunidad na makuha siya. The answer is yes, makukuha mo ang bagay na yan. Wow, Libra. Congratulations. That is your one question. The answer to your one question. At yan po din yung mga opportunity and reading for the week. Sa po kayo nak-resonate, sa po kayo nak-relate. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. This has been James for James Sarah PH. God bless everybody.